Magandang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon o ang tatalakayin ko ngayon ay ang ikalimang kabanata, ang pagbasa sa iba't ibang disiplina. Tapos na tayo sa pagsulat. Ngayon naman ay tutungo na tayo sa pagbasa. Narito ang kahulugan ng pagbasa. Ito ay isang interpretasyon ng mga nakalimbag na simbolo ng kaisipan. Pagpapakahulugan ito ng mga nakatitik na sagisag ng mga kaisipan. Ito rin ay ang pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng pagtugon ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. At ito rin ay susi sa malawak na karunungan na tipon ng daigdig sa mahabang panahon. Ayon kay Arugante, ang pagbabasa ay nakapagpapalawak ng pananaw at paniniwala sa buhay. Nakapagpapatatag sa tao ng naharapin ang di inaasahang suliranin sa buhay. Kasi nga naman, marami tayong matututuhan pagdating sa pagbasa. Marami tayong kaalaman na pwedeng matamo na sa tingin natin ay magagamit natin kapag mayroon tayong kinahaharap na problema o di kaya naman ay mga suliranin. Ayon naman kay Thorndike, ang pagbasa ay hindi pagbibigay tanong lamang sa mga salitang binabasa, kundi pangangatwiran at pag-iisip. So hindi lamang hindi lamang pagbibigay ng tanong, kundi pinapagana rin natin ang mga utak natin, pinoproseso rin lang natin kung ano nga ba ang nais iparating o mensahe ng mga nakalimbag sa mga pahina o di kaya naman ay sa mga kung ano mga babasahin na pwedeng mabasa. At ayon naman kay Toews, ang pagbasa ay nagbibigay ng impormasyon na nagiging daan sa kabatiran at karunungan. Ito ay isang aliwan, kasiyahan, pakikipagsapalaran, paglutas sa mga suliranin at nakapagdudulot ng iba't ibang karanasan sa buhay. So aliwan sa pamamagitan ng mga binabasang mga libro tulad ng manga, Wattpad, e-book, 'di ba? Nagbibigay yan ng mga aliw. Kasiyahan, ganun din. Pakikipagsapalaran, ayan yung sa pamamagitan ng pakikipagsulatan, 'di ba? Yung tagisan ng pakikipagsulatan. Paglutas ng mga suliranin, so dahil nakakatamo tayo ng iba't ibang mga impormasyon na siyang makakatulong, no, sa paglutas ng mga suliranin, gaya na lamang ng pag-search natin sa internet kung paano magluto or kung paano magluto ng adobo. Diba? May mga steps doon babasahin at iintindihin natin. Meron din kung paano ang first remedy na mga ganito, ganyan. So, binabasa natin, naiintindihan natin. So, yun ang kanilang iba't ibang pagpapakahulugan. Pero kung susumahin niyo yung tatlong mga philosopher natin, ay pare-pareho lang ang ibig sabihin. Parang ang pagbabasa ay ang pagbibigay ng kaalaman, no? Panibagong kaalaman na magagamit natin sa ating buhay. At syempre magagamit nyo ito kapag kayo ay gagawa na ng mga researches, thesis, diba? Mga dissertations kung sakali man. Ayon kay William S. Gray, na siyang tinaguri ang ama ng pagbasa, mayroon daw 4 na hakbang sa pagbasa. Una, ang pagbasa sa akda. Pangalawa, ang pag-unawa sa binasa. Pangatlo, ang reaksyon sa binasa. Pang-apat, pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman. Na yan ang gagawin ninyo, pangalawang gawain ninyo sa midterm. So, kinakailangan una, bumasa kayo ng akda. So, ang babasahin ninyong akda ay ang kalupi. And then, pangalawa, uunawain mo syempre kung ano bang mensahe ang pinararating ng isang akda. Pangatlo, ano yung naging reaksyon mo? No? Naging sumang-ayon ka ba? Natuwa ka ba?
hindi ka sumang-ayon, nagalit ka, na-curious ka. So, yan ay lahat ay reaction after mong basahin ang isang text. Pang-apat ay ang pagsasama-sama at pag-uugnay ng mga bagong kaalaman sa binasa at ng dating kaalaman. So, dito iuugnay mo kung may mga patotoo ba na mga sitwasyon o mga pangyayari na katulad sa iyong binasa. So, yan, kinakailangan pag-isipan ninyo ng mabuti. Narito naman ang mga uri ng pagbasa. Una, ang mabilis na pagbasa o tinatawag natin sa Ingles na skimming. Ito ay ang pinakamabilis na pagbasa na nakakayanan ng isang tao. Nagtuturo ito sa mga mambabasa upang malaman ang pangkalahatang pananaw na matatagpuan sa mga aklat at iba pang nakalimbag na babasahin. Tinatawag din itong pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na paraan ng pagbasa. Isang halimbawa nito ay ang halimbawa nagse-search ka ng RRL or Related Literature and Studies. Diba? Search ka sa internet. So, sa pamamagitan ng pagbasa mo, hindi mo yan babasahin ng detalyado, diba? Itignan mo lang kung sa bungad pa lang, sa title pa lang, sa abstract pa lang, sa tingin, kung sa tingin mo ay related na or kakailanganin mo, pero kung hindi, i-exit mo na kasi hindi siya related, di ba? Hindi mo na kailangang basahin ng detalyado ang isang text, kundi sa pamagat pa lang, ito, related. Basahin ko ito mamaya. And then next na RRL, ito hindi masyadong related sa topic. So, hindi mo na babasahin. So, ganun ang skimming. Or pwede rin namang kapag ka nag-scan kayo ng notes, di ba, mabilisan. Hindi mo na yung, kasi iba ang scanning, iba ang pag-scan ng notes sa nagre-review. Di ba? So, yun naman ang ibig sabihin ng mabilisang pagbasa. Pangalawang uri naman ay ang pahapyaw na pagbasa o ang scanning. Tumutukoy sa paghahanap ng isang tiyak na impormasyon sa isang pahina. Ito ay ang uri ng pagbasa na hindi hinahangad na makuha ang kaisipan ng sumulat dahil sa mahalaga rito ay makita ang hinahanap sa madali at mabilis na paraan. Tulad ng paghahanap ng telepono sa sa direktoryo, paghahanap ng trabaho, mga pauupahang establishmento, diba? Pagtingin sa resulta ng mga eksamen, numerong nanalo sa sweepstake, loto at iba pa. So kung dito, talagang may specific ka na hahanapin. Halimbawa, lumabas ang resulta sa board exam. So talagang specific lang yung hahanapin mo kung ano lang yung pangalan mo na nakalagay doon or pangalan ng kaibigan mo. Diba? Hindi mo iisa-isahin yan. Hindi mo tawag dito. Hindi lahat, hindi per name mo babasahin. Siyempre, pupunta ka na halimbawa, ang apelido mo ay nagsisimula sa letter B, Ben Mogas, ganyan. So, siyempre, mag-skip ka na sa A kasi specific nga ang hinahanap mo. So, yan ang pahapyaw na pagbasa o scanning. Pangatlo ay ang pagsusuring pagbasa o ang analytical reading. Nakasalalay sa mga materyales ang gawaing pagsusuri sa pagbasa. Ginagamit dito ang matalino at malalim na pag-iisip. Nahahasa rito ang kahusayan ng mag-aaral sa pamamagitan ng kanyang mapanuring pag-iisip. So dito ginagamitan talaga ng malalimang pag-iisip, 'di ba? So mayroong mga gawain, syempre hindi ko na papagawa sa inyo na for example, babasa kayo ng isang kwento and then kailangan i-analyze ninyo ng mabuti ano yung mga simbolismo na nakapaloob sa kwento, anong isyong panlipunan ang nahahawig dito. So lahat ng yun susuriin mo. So doon napapagana mo yung utak mo. So naa-analyze mo yung kwento, hindi lang yung literal na pagpapakahulugan.
And then next, pamumunang pagbasa o critical reading, dapat na matiyak na ng mga mambabasa na nauunawaan ang buong nilalaman ng akda. Sa pamumuna, hindi lamang ang nilalaman ng akda ang binibigyang pansin. Kasama rito ang pagpuna mula sa pamagat, simula, katawan at wakas ng akda. Binibigyang diin ng pansin o puna ang istruktura ng mga pangungusap, mga ginagamit na salita, estilo sa pagsulat ng may akda. Tinitignan din ang kalakasan at kahinaan ng paksa at ng may akda. So dito, syempre, lahat pinupuna mo. Bakit kaya ganito yung pamagat na inilagay sa kwentong ito? 'Di ba? Aalamin mo base sa kwento. O kaya, um, bakit kaya pinahahanap sa atin ni teacher kung nasaan ang simula, gitna, wakas, o di kaya naman yung banghay ng, di ba, banghay. Halimbawa, simula, and then, papataas na pangyayari, and then yung climax, and then kakalasan, kasukdulan. So, dito pumapaloob yon yung pamumunang pagbasa. So, lahat titignan mo, lalong-lalo na sa structure ng sentences, ng paano niya ikwinento, nag-flashback ba, or karaniwang takbo, melodrama, di ba? Or tumbalik. So, lahat ng yan, mapupuna mo kung ikaw ay isa sa mga namumuri, no, ng mga babasahin. At syempre, ang tahimik na pagbasa o ang silent reading. So, mata lang ang pinapagana o gumagalaw dito, no? May mga tao kasi na mas nakakapag-focus kapag kapag bumabasa sila mata lang, 'di ba? Pero ayun, kaya nga minsan na yung iba naiirita tayo kapag kasama natin ay bumabasa na pagkalakas-lakas tapos ikaw hindi makakonsentrate, 'di ba? Mas gusto mo rin na basahin na lang gamit ang mata, hindi yung makikipagsabayan ka kasi wala kang naiintindihan. Ito yung mga taong tahimik lang sa pagbabasa, 'di ba? Basa-basa ng Wattpad, basa-basa ng e-book. So, yun ang tahimik na pagbasa. Okay, ito naman ay kabaliktaran ng tahimik na pagbasa, ang pasalitang pagbasa o ang oral reading. Pagbasa ito sa teksto na inaangkupan ng wastong pagbigkas sa mga salita at sapat na lakas ng tinig upang sapat na marinig at maunawaan ng mga tagapakinig. So kung maaalala ninyo, may mga teacher na tatawagin ng isa sa mga kaklase ninyo na magaling bumasa, and then babasahin niya yon sa harap ninyo para lahat kayo makarinig, no? Lalo na kung kulang yung libro, 'di ba? Isa lang ang pagbabasahin niya sa harap, then lahat kayo makikinig. So yun ang pasalitang pagbasa. Next naman, ang masinsinang pagbasa. Ito yung hindi nape-pressure, yung word by word iniintindi, no? Hindi ito under time pressure. Binibigyan dito ng guro ang mga mag-aaral ng sapat na panahon upang maisa-isang basahin at mapagtuunan ng pansin ang mga salitang bumubuo sa teksto. So, 'di ba, word by word iniintindi, sentence by sentence iniintindi. Sunod naman na ay ang pagbasang nakapagtuturo. So ito ay nagbabasa ang isang tao dahil mayroong siyang nais malaman o marating, 'di ba? Kailangan natin ng mga layunin ito upang makaragdag ng bago ang ating kaalaman. Kasiyasiya ito dahil napapaunlad nito ang bawat larangan ng ating tinatahak. So ito yung may purpose kung bakit ka bumabasa. Okay? So, pwedeng magpalawak ng kaisipan. Sunod naman ay ang pagbasang paglilibang. Ang pagbabasa ay may inam gawing libangan dahil nakakapagpataas ng isip at diwa ng tao.
Ito ang pagkain ng ating isipan at may kaligayahang idudulot sa ating buhay. So may mga tao na parang nakukuha nila yung pleasure sa pagbabasa. So, yan, lalo na yung mga talagang informative, no, na mga libro. Narito naman ang mga mahalagang kasanayan sa pagbasa, no, na kinakailangang mayroon ng bawat tao para maintindihan niya kung ano ang kanyang binabasa. Number 1 ay ang pagkilala sa mga salita o ang word perception. Kakayahang umunawa sa iba't ibang kahulugan ng salita, pagpapantig, pagbabaybay at pagbigkas. So, hindi kasi kumbaga sa unang step pa lang, kailangan na familiar ka sa mga words, 'di ba? Meron nga nababasa natin, napopronounce natin ng maayos, pero hindi natin alam yung kahulugan, 'di ba? So number 2, dito na magfo-fall, pag-unawa o ang comprehension. Kakayahan sa pag-unawa mula sa payak hanggang sa mas mabigat at masalimuot na bahagi ng akda. So kung kanina nakilala mo na yung mga salita, dito naman ay yung mga konsepto, 'di ba? Mula words hanggang sa kung ano yung dinidikta niya. So kinakailangan ay nauunawaan ng isang tao ang kung ano ang ipinahahayag sa teksto. Pangatlo ay ang pagpapahalagang literary o ang literary appreciation. So ito ay may kakayahang umunawa at pagkagiliw sa pagpapahalaga ng mga tradisyonal, makabago, at napapanahong issue. Okay? So, meron kasing mga minsan related sa mga issue na nangyayari sa ating lipunan. At ang pang-apat, pananaliksik o pang-diksionaryong kasanayan, ang research and dictionary skills. So may kakayahan sa paghahanap o pagsisiyasat sa mga bagay at kaalamang di makita o matagpuan. So ito na yung marunong ka, no, na maghanap, bumasa ng mga information na kakailanganin ninyo o kakailanganin ng isang tao. Okay? Ngayon naman ay tumungo na tayo sa proseso ng pagbasa. So, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbibigay kahulugan ng mga simbolo at salita. Bilang proseso, ayon kay William S. Gray, ito ay mayroong 4 na hakbang. Ang perception, comprehension, reaction, at integrasyon. So, na-discuss na natin to kanina, so pahahapyawan lang natin ito. Okay, kapag sinabi natin perception, ito ay ang pagkilala at pagtukoy sa mga nakalimbag na simbolo at kakayahan sa pagbigkas ng mga salita. So, alam mo kung paano mo i-pronounce, alam mo kung ano ang kung ano yung meaning na yon, kung ano yung simbolo na yon, anong letters. And then sa comprehension, ito ay pag-unawa sa mga nakalimbag na simbolo o salita. So yung mga meanings. May mga meanings kasi na hindi siya literal, 'di ba? So kailangan alamin natin yung mga factor na yan. Parang yung sa mouse, yung sa register natin, 'di ba? May iba-iba nakarehistro na salita. So, dapat alam natin yung mga salita, no? Depende sa konteksto o sa teksto. Pangatlo ay ang reaksyon. Ito ay kaalaman sa pagpapasya o paghatol ng kawastuhan, kahusayan, pagpapahalaga at pagdama sa teksto. So, pwedeng tawag dito, pinupuri mo o natuwa ka, no, sa binasa mo, kaya naman ay may pagpapahalaga kang natamo, 'di ba, sa isang binasa na teksto. At ang pang-apat ay ang integrasyon. So, you integrate. Ito ay kaalaman ng pagsasanib o pag-uugnay at paggamit ng mga mambabasa sa kanyang dati at mga bagong karanasan sa tunay na buhay. Kaya nga nasabi ko, pwede nating i-relate sa mga napapanahong mga issue
o mga kaganapan na nangyayari sa atin, no, mula noon hanggang ngayon. So, pwede nating i-connecta ang mga binabasa natin sa binabasa nating mga teksto. Siyempre, mayroon ding mga teorya sa pagbasa. So, ito ay ang teoryang top-down, bottom-up, interaktibo, at schema. So, isa-isahin natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng apat na teorya sa pagbasa. Kapag sinabi nating top-down, mula utak, no, hanggang sa binabasa natin sa libro, ibig sabihin, habang binabasa natin yung teksto or bago pa natin basahin yung libro, ay may pangunahin or prior knowledge na ang isang tao sa kanyang binabasa. Kumbaga, mas advanced. Kasi malay natin na encounter niya na tong ganitong text. So, may idea na siya kahit papaano. Pangalawa naman ay ang teoryang bottom-up. So, ito ay kasalungat ng teoryang top-down. So, dito, nauunawaan daw natin ang isang teksto sa pamamagitan ng, ng mga salita, pangungusap, chart, posters, na nakikita natin kung saan. Pangatlo naman ay ang teoryang interaktibo. So, dito ay kombinasyon ito ng bottom-up and top-down. Sapagkat ang proseso ng comprehension ay may dalawang direksyon. Sa paggamit ng dalawang paraan, nagaganap ang interaksyon sa pagitan ng teksto at ng mambabasa. Ito ay nabubuo mula sa kaalaman at ideya na dala ng mambabasa sa pag-unawa sa teksto. So may mga pagkakataon kasi na mas nauunawaan natin, di ba, na mula sa libro, sa nakikita natin. And then may pagkakataon din naman na naranasan na natin, may kaalaman na tayo bago pa natin basahin ang isang teksto. At ang panghuli ay ang teoryang schema. Diba? Ang lahat ng ating karanasan at natutuhan ay nakaimbak sa ating isipan o memorya. Ito ay nagiging dating kaalaman or ang prior knowledge. Ito ay nakaiimpluwensya ng malaki sa pag-unawa kung ano ang alam na o hindi alam ng mambabasa. Ang skemata, ang sistema ng pag-iimbak ng impormasyon sa utak ng tao. So, para siyang imbakan ng kaalaman. No? Dito, malalaman kung alam mo ba to o hindi, na-encounter mo ba tong word na to o hindi. So, ito ang teoryang schema. No? May prior knowledge. No? Ngayon, para sa inyong gawain 2, basahin ang hakdang Ang Kalupi ni Benjamin P. Pascual at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Una, itala ang mga katangian ng mga sumusunod na tauhan. Si Aling Marta at ang batang si Andres Reyes. Pangalawa, para sa iyong sariling pananaw, ano ang ipinahihiwatig ng kwentong binasa? Pangatlo, sa anong bahagi ng kwento inilalarawang mabuti ang tunay na katangian ng pangunahing tauhan? At ang pang-apat, ihalin tulad ang pangyayari sa binasang teksto sa kasalukuyang kaganapan sa lipunan. So, gamitin ninyo yung discuss natin kanina na 4, no? Na kinakailangan i-relate ninyo kung mayroon bang mga pangyayari o mga kaganapan na napapanahon, no, sa ating lipunan na related sa tingin ninyo na sa binasa ninyong akda. No? I-submit ninyo itong output ninyo next meeting Tuesday. Isulat ninyo sa short band paper, isulat. No, ayoko nang encoded dito sa akdang ito. Isulat ninyo ang tanong at sagot ninyo at isubmit ninyo sa faculty. Okay? So, hanggang dito na lamang ang ating talakayan hinggil sa pagbasa. So, magre-record pa ako ng isa pa nating topic sa Aralin 6 para mag-end na tayo ng midterm discussion. Ayan. So, maiikli lang yung mga topics natin ngayong midterms and finals.